Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, naku po, PNP malaking plano na huli sa mismong bibig. Nako, PNP plano nilang pasabugin ang KOJC. Binuking, yan mga kababayan, no? Kasi nga po may mga kumakalat yan na balita na pasasabugin or may sisirain na dyan sa katedral ng KOJC. At itinatanggi po ito ng Philippine National Police. Pero nabuking po sila dahil isa pong itong babaeng ito, itong reporter na ito ay nag-report, no, patungkol nga po dyan sa plano nila. Yan mga kabayan, mula po ito kay Banat ng Bayan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto nga mga kababayan, dahil nga po dyan sa pagplanong, pagpapasabog, yan ay hindi tuloy iwasang isipin na hindi na si Pastor Apollo Kibuloy, no, ang kanilang gustong makita. Kung di ito po mga kababayan, naglabas po ng pahayag statement ang Secretary General ng Treasure Hunters Association of the Philippines. Ito po ang sinasabi nila, mga kababayan. Ito po, hindi tao ang hinahanap ni Torre. Ang sabi niya, hanggang merong heartbeat, kami ay hindi aalis. Nako, matindi pala itong si Torre, no? Hanggat may heartbeat, hindi po sila aalis. Nako, ibig sabihin hanggat may buhay, may buhay silang nadidetect dyan sa KOJC, ay hindi po sila aalis. Yan, merong heartbeat, dapat stethoscope ang gagamitin mo kasi heartbeat pero ang ginamit niya ay GPR, ground penetrating radar. Ito po ay tinutulak at nagre-register ng parabylium basta meron itong tinamaan na bakal o kuryente. Nako, bakal, no? Baka ibang bakal ito. Ito po siguro ang sinasabi ni General Torre na heartbeat. Now, to us na treasure hunters, no, hunter, when you say bunker, isa lang ang ibig sabihin niyan, depository. Depository, mga kababayan, may kayamanan payata dito. Ang nagulat ako bakit lumabas sa bibig ni General Torre ang salitang bunker, saan ito nanggaling. Nako, yan mga kababayan, base po dito sa sinasabi ni Arnel Cruz, Secretary General ng Treasure Hunters Association of the Philippines, ay parang hindi tao ang hinahanap ni General Torre. Ito pang mas matindi mga kababayan, kasi po, may mga sinasabi, minero ba or pulis, no? Nagtatanong po, minero ba ito or mga pulis? Ito mga kababayan, no? Nagtatanong po ang taong bayan kung yan ba ay mga minero or mga pulis, no? Teka lang, ito, ipupush natin dito, may ipapakita ko isang tao dito, medyo kahina-hinala kung pulis ba ito or ano ba talaga siya, yung matanda, yan, ito. Itong matandang ito, hindi ko alam mga kababayan kung pulis ba yan. Dapat i-verify din, meron ba tayong may karapatan ba ang KOJC na i-verify yung mga papasok sa kanilang mga pulis, kung pulis ba ito or hindi, di ba? Baka kasi walang karapatan ng KOJC, wala rin silang magagawa, di ba? At tingnan nyo, may mga gesture kasi itong matandang ito, wherein hindi dapat ginagawa ng isang pulis. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Yan, papasok na sila, papasok na. Papasok na po yung mga minero. Tingnan nyo yung mga kagamitan. Pampulis ba yan?
May papakita ko dito eh. Napansin ko lang kanina. Ha? Teka lang, saang banda yun ha? O, konti na lang. Yung matanda o, nandun na. Ha? Tingnan po natin mga kababayan. Huwag ko po kayong kukurap. Ha? Huwag po kayong kukurap kung ito ba talaga isang pulis o hindi mga kababayan. Ha? Baka kasi niloloko na lang tayo ng mga ito eh. Oh. Ano ba? Ano ba kayo? Maghuhukay ba kayo dyan? Ha? Ha? Ito. Saglit na lang. Makikita nyo rin to mga kababayan. Itong gusto kong i-point out eh. Yun. Tingnan nyo po yung kamay. Baka ma-zoom in pa. Tingnan natin na. Para makita nyo. Gusto ko rin pong makita nyo kasi ako na ano ko talaga eh. Na yun. Ha? Teka lang. O yun. Wala. Teka lang ha. Yan mga kababayan yung sinasabi ko. Yung kamay niya, tingnan niyo yung kamay niya mga gawain ba yan ng isang pulis o tambay? 'Di ba? Pag pulis ka kasi hindi ka pwedeng magganyan-ganyan sa harap ng mga kabaro mo, eh. 'Di ba? Nakaganyan yung kamay mo, naka-backlid, 'di ba? Ayan mga kababayan. I'm sure, but I'm not really pretty sure. Ang gulo mo, sabihin nyo, kabayan, ang gulo mo Pero kayo po ang mag-judge, ha? Kung ito bang ganyan na postura ng kamay ay isang pulis, or hindi, di ba? O, sinasabi nila, minero ba o pulis ang mga ito? So yan mga kababayan, hindi na nga po talaga. Parang naniniwala na kung hindi na si Pastor Apollo Kibuloy ang treasure hunting na po ito. Treasure hunting na po ito, mga kababayan. Hindi na po ito paghahanap sa isang inaaresto. Well, anyway, mga kababayan, ano man pong opinion, i-comment na lang po sa baba. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po nating alamin ang pag-booking dito sa mga kapulisang ito. Ito na po. Ako po. Ako, PNP, binuking kayo ni Gretchen Ho. Yung sabi niyo fake news ang pinapakalat ng KOJC members na plano niyong pasabugin ang KOJC compound. Paano yan? Meron isang news reporter na kung saan nakapanayam sa inyo at sinabing plano pala ninyo na pasabugin ang KOJC compound. Kailangan lang daw na magkaroon ng negotiation between PNP at ang KOJC members na isurrender si Kibuloy kasi natukoy na daw ng mga PNP kung saan nagtatago si Kibuloy. Kasi kung hindi makipag-negotiate ang KOJC members, yan no, mga kababayan, napakalaking question mark, no? Nakita na nila, natukoy na nila kung saan naroroon si Pastor Apollo Kibuloy. Pero gusto nilang ipasuko ng KOJC. Di ba? Kung alam mo nang nandyan talaga si Pastor Apollo Kibuloy, bakit hindi na lang kayo ang kumuha? Bakit KOJC pa? Di ba mga kababayan, napakalaking question mark dito eh, kay Tore. Sa mga nilalabas nilang mga information. Ano ba ito? Panlilin lang ba ito sa taong bayan? Para sabihin na talagang ginagawa nila ng tama ang kanilang tungkulin. Obviously, mga kababayan, marami pong nagre-react, no? Na ang ginagawa po ni General Torre ay hindi po, no? It's beyond police responsibility, no? Ang duties, di ba? ay pasasabugin nila ang KOJC compound. Ay eto mga kabibig ha. Sana naman kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na babawahin namin ang kanilang compound. Sheryl, mukhang tukoy na kung nasaan ang pinaroroonan ng mga hinahanap nila sa loob ng KOJC compound. Galing lang tayo kanina sa PNP headquarters at narinig natin na Ang sakit siguro nito sa sa part ng ng kapulisan, no? Yung tagapagsalita. Kasi kasasabi mo lang tapos may lumabas na balita na ganito, no? Grabe. talo yung technician ng life detector doon sa lawyer at abogado ng KOJC na si Atty. K. Laurente. So ang pinagtatalunan nila kanina ay ito nga corner na sinasabi ng PNP na
ayaw nila sanang pasabugin. Oh. At kung ituturo na lang ng KOJC yung entrance, mas madali ang buhay na lahat. So meron na corner na nakita ang PNP na ayaw na nilang pasabugin. Pero papasabugin nila kung ituturo nila kung saan yung entrance ng corner na iyon. Oh. Negotiate na. Sabi niya, negotiate. Ayaw namin pasabugin yung area kung saan nakahanap sila ng heartbeat. Isa na naman. Heartbeat. Heartbeat na naman mga kababayan. Di ba? Sinasabi sa unang report, 10 to 15 meters, no? Nakaka-detect ng heartbeat yung kanilang equipment. Tapos napunta na po sila kung saan, napunta na po sila sa ibabaw, no, sa bubong, 'di ba? Gumagamit na sila ng chopper. Saan ba talagang heartbeat, mga kababayan? Napunta na sa mga imburnal. Ngayon nasa simbahan naman po sila ng KOJC. Parang niloloko na lang tayo, 'di ba? Nasaan yung 5 to 15 meters na accurate, no? Accuracy ng equipment na 'yan, 'di ba? O, anong masasabi niyo mga kababayan? Talagang iba na po siguro ang hinahanap ng mga ito eh. Ha? Nakahanap daw sila ng isang heartbeat doon sa corner na iyon at gusto nilang pasabugin. Ayaw naman nilang pasabugin, so kailangan daw magpa-negotiate itong mga KOJC members. Kung hindi makipag-negotiate itong KOJC members, so plano talaga nilang pasabugin. Either makipag-negotiate or hindi. Ang sinasabi nga po, legal po ba yan? Ha? Kung pasasabugin yung property na yan, legal po ba yan kahit walang court order? Di ba mga kababayan? Kasi private property na yan. Kahit nga yung, di ba, ito na lang, example natin. Kahit nga, di ba, yung squatter, kailangan po ng court order para paalis sila, para, di ba, sirain yung mga bahay nila. Ha? Public property yan, ha? Kailangan mo pa ng court order. Paano na lang itong private property na gusto nilang pasabugin without any court order, mga kababayan? Na? Akala ko ba sumusunod sa batas ang ating kapulisan? No? Or baliktad na po ngayon, ha? Baka kapulisan na ang sumusunod kasi mukhang martial na eh. Ha? Yung paglipad-lipad lang ng mga helicopter dyan sa sa KOJC compound, malaking ano na yan eh. Kumbaga traumatic na yan para sa kabataan. O bakit, 'di ba? Matutrauma na yung mga kabataan natin diyan. O nasaan na yung human rights natin? Human rights, gumalaw-galaw naman kayo, kawawa yung kabataan eh. Pababain niyo na po yung mga chopper niyo diyan. May nahulog pang kanina, 'di ba? Napanood niyo po ba yung video na may nahulog pang solar panel, di ba? Nahulog dahil sobrang baba ng lipad nitong helicopter ng PNP. Ano na yan? Di ba? Sinira nyo na yung property nila. Tapos sila pa yung kakasuhan ng PNP ng obstruction of justice. At isa pa yung direct assault. Nako naman. Nasaan ang hustisya dito, mga kababayan? Talagang pulis na po talaga. Si Torre na po ang may-ari ng KOJC compound. Basta nakadetect sila ng heartbeat, ay posibleng papasabugin nila. Kung hindi ito nag-trending, itong word na pasabugin, there's a possibility na papasabugin talaga. Kasi hindi ito naibalita eh. Di ba, Kabibig? Palabas ng KOJC na babawahin namin ang kanilang compound. Ito, after that one, nagpa-conference ang PNP. Nagsabi sila na fake news. Ang KOJC members lang ang nagsalita. Sila yung nagbigay ng mga fake news para masira ang PNP. Grabe mga kababayan, talagang ilang araw na? 7 days? Sila na ino-occupy yung KOJC compound, no? Ito nga lang yun. Ito lang po yung point ko dito, mga kababayan. Pag natapos ba ito, tapos hindi nila makita dyan si Pastor Apollo Kibuloy, may consequences bang mangyayari? Meron po bang equivalent, no, na kaparusahan
Oh. Or kung hindi man kaparusahan, reward. Kung grabe, bibigyan pa ng reward. Hindi na ka nahuli, bibigyan pa ng reward. No? I mean, ano ba? Pag hindi ba nila nakita dito si Pastor Apollo Kibuloy, may mananagot ba dito? Sa kaguluhang ginawa nila sa KOJC compound? Di ba? May mananagot po ba dito, Mr. President? Yan po ang tanong natin eh. Ha? Kung walang mananagot dito, paano kung mangyari to sa buong Pilipinas, hindi lang po sa Davao City, di ba? Na palaging gaganituhin na lang. Ha? Okay sana kung ganito, di ba? Na nakikinabang yung buong bansa. Ha? Ganituhin nyo yung isang lugar, makinabang yung isang bansa. Parehas po ng ginawa ni PRRD, di ba? Sa Albuera Leyte lang po, di ba? Nila inano yung malaking drug lords. Pero buong bansa po ang nakinabang dahil dun sa ginawa nila. Yan pong ibig sabihin kung nakikinabang yung taong bayan, no? Kahit isa lang pong lugar yung atakihin nila, ha? Kaso hindi po eh. Mas nakikipsimpatya pa yung taong bayan kaysa po sa kanila eh. Dahil labas po sila ng mga fake news. Hindi mga totoong impormasyon ang nakakarating sa ating presidente. Kaya yan, naglabas na tuluyan ng ang GMA News, di ba? Labanan ang fake news. Oh, di sana tinanong nyo rin GMA News, di ba? Kung bakit ganun? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa tinatanong, hindi nyo pa bine-verify? Wala kayong follow-up sa presidente eh. Oh, Mr. President, bakit po ganun yung nagiging statement ninyo? Iba naman po pala yung nangyari doon sa grounds. Di ba? Mr. PBBM, bakit po ganito? Pina-follow up yan eh. Di ba? Follow up report. Pero, eto kung nangyari ito kay President Duterte, alam niyo po mga kababayan, walang minuto na hindi lumalabas dyan sa mga newsfeed natin. Di ba? Ang pagtatanong ng mga mainstream media. Ini-stress out ko talaga mga kababayan kasi nanggigigil ako eh. Di ba? Makagigigil ka talaga eh. Kasi iba po yung pagdadala ng mainstream media ngayon. Kaysa po sa nakaraang administrasyon. Kahit alam na po nilang mali yung impormasyon na nilalabas ng ating mahal na presidente, hindi pa nila itinatama. Wala namang masama kung itatama nila, di ba? Oh, anong masama sa pagtatama? Iginagawa nyo naman yan dati kay PRRD. Halos nga, pahiya nyo pa si PRRD, di ba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaction, opinion at komento patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito. Right, maraming salamat po.